mistiso yan ng Nepal tsaka Chinese. Kasi yung China guys, tsaka yung Nepal, magkadikit lang yan. So, border lang yung pagitan. So, yung gumuho pala na yan guys, yung nangyari ngayon dyan sa China tsaka Nepal, is glacier collapse. Ibig sabihin, bahagi yun ng yelo or tipak ng yelo. Yan guys, so maulan ngayon guys, no? At medyo marami na tayong naipon na tubig sa mga dam natin. Pero sana yung mga dam natin guys, dapat matibay talaga yan guys, no? Kasi unang-una, baka tamaan yan ng lindol or ano pa man. Katulad yan guys, no? Yung ini-expect natin na the big one, yung magnitude 7 point something na lindol, napakalakas yan. Kaya nga guys, no, lagi tayong pinapaalalahanan na maging handa tayo palagi dyan. Kasi paano na lang kapag bumulwak yung tubig dyan sa dam. So, siyempre, yung mga lugar no, na medyo bahain, na mababa, or yung sa baba ng dam, talagang apektado din yan. So, napanood naman natin guys, no, itong nangyari dito ngayon sa border ng Nepal, no, tsaka itong Tibet, China. Grabe yung nangyari sa kanila guys, no. So, nakikiramay tayo dun sa mga pamilya, no, na nawalan. Kasi unang-una guys, actually guys, may isang Pilipino doon na nawawala, dineclare na nawawala, no, yung isang Pilipino. Pero hindi pa naman dineclare guys na casualty, nawawala lang, na missing lang. Kasi doon sa Nepal guys, ayon sa report, ayon sa record, meron kasi tayong 178 na Pilipino no, na kababayan na doon nakatira. So mostly naman dyan guys, mga Pilipina na nakapag-asawa no, ng mga Nepali. Kasi alam niyo naman yung mga Nepali guys, may mga itsura yan. Kasi yun nga no, mistiso yan ng Nepal tsaka Chinese. Kasi yung China guys, tsaka yung Nepal, magkadikit lang yan. So border lang yung pagitan. Kaya nga yung gumuho dyan guys, pero linawin natin guys sana, yung gumuho na yan, hindi yan dam. Kumbaga bundok yan. Natural niya na bundok. So yung gumuho pala na yan guys, yung nangyari ngayon dyan sa China tsaka Nepal, noong August 26 yan nangyari, no, is glacier collapse. Ibig sabihin, bahagi yun ng yelo or tipak ng yelo. Malaking tipak yan guys na yelo. Kasi pag mataas kasi yung lugar, mataas yung bundok, nagkakaroon ng yelo guys, no. So malamig sa lugar na yan. Kaya napakadaming ng turista dyan guys. May mga Amerikano dyan at iba-ibang lahi. So may mga turista din na marami na missing. Actually guys, no, nasa 300 plus na yung report ng Nepali na namatay. Tapos nasa 1,300 up yung missing na report ng Nepal. Hindi pa dyan kasama guys yung sa Tibet, China guys ha. Kasi may sarili rin silang record doon. So hindi lang yan tipak ng yelo guys. Kasama na dyan yung mga bato, yung putik, no, yung tubig. So kita naman natin no, napakabilis. Kaya kahit na mabilis ka mag-react, kung gano'n naman kabilis yung tubig na buwaba, talagang mahirapan ka. Kaya yung mga nasa baba talagang kinain, no, nilamon talaga sila ng tubig baha. Kasi meron din mga tourist spot dyan. So yan ang pinupuntahan dyan ng mga turista. Tsaka malamig yung lugar na yan. Kasi yun nga, nagyayelo, no. So sa taas kasi ng bundok, palamig ng palamig. So nagkakaroon ng yelo dyan. So malaking tipak ng yelo yun. Kaya bumuhos talaga yung tubig. So sana guys, no, makarecover agad dito at makita yung mga missing person. Sana wag na madagdagan, no, yung mga casualty. So sana makabangon agad ditong Nepal saka itong Tibet, China. So ma-recover agad sana nila yung mga nawawala, no, makita agad. So sa atin naman guys, sana maging handa rin tayo sa mga ganyan, no. Meron sana tayo mga security measure. Saka alamin natin yung mga dapat natin gawin kasi mas maganda na yung aware tayo at maging handa tayo.